Taong 1992. Ito ang taon ng pagpapalit ng administrasyon. Dito rin ay unti-unti na ang transisyon ng buhay patungo sa modernisasyon. Ang mga batang 90s na ipinanganak sa kalagitnaan ng dekada 80 ay magsisimula ng bumuo ng kanilang mga core memory ng kanilang kabataan. Bagaman nag-alisan na ang ilang mga sundalong Amerikano sa Clark dahil sa pagsabog ng Mount Pinatubo at ang pagwawakas rin ng kasunduan sa pananatili nila sa ating bansa. Sa taong ito, ang ilang mga naiwan pa sa Subic Bay ay tuluyan ng mamamaalam sa Pilipinas. Sa nalalapit na mga pagtatapos ng Administrasyong Aquino ay halos inalis din ang lahat ng bakas ng pamumuno ni dating Pangulong Marcos at ipinagpapatuloy din ang pag-iimbestiga sa sinasabing mga ill-gotten wealth. Bagaman naroon pa rin ang pagnanasa na mapag-isa ang ating bansa, ay nagpapatuloy pa rin ang pagkakabahabahagi lalo na sa politika. Ito'y dahil na rin nga sa kanya-kanyang interes. Kaya naman maipapasa pa rin sa susunod na administrasyon ang hati-hating bansa. Sa taong ito, ang isa sa magiging anthem ng mga kabataan ay ang Next in Line ng After Image na mula sa album na Touch the Sun, kung saan sa kahit anong oras ng araw ay maririnig mo ito sa mga radyo. Sa taon ding ito, bagaman kumalma ang ilang mga natural disaster, ay hindi pa rin naman maiiwasan ng mga sakuna. Ito'y nang bumungad sa taon ang Philex Mining Incident. Nang mawasak ang isa sa kanilang mga dam kung saan nakadeposito ang mga tinatawag na tailings o yung mga residue ng minahan. Sa madaling sabi, yung mga chemical. Tinatayang mga nasa 5 million metric tons na tailings ang dumaloy sa halos 5,000 ektaryang kalupaan kabilang ang mga taniman. Ang mga chemical na ito ay dumiretso din sa Agno River kung saan nakapinsala ito sa ilog. Ang lindol noong 1990 ang sinasabing dahilan ng paghina ng dam. Sa sports naman, January 12 naman ang pumasok sa PBA si Aerial Voyager Virgil Meneses mula sa JRU. Ito'y bilang first overall pick sa draft ng taong iyon, kung saan sa pagpasok niya sa liga ay agad siyang makikilala dahil sa kanyang mga hang time, acrobatic at nagkapi pa sa airy moves. At dahil sa kanyang galing, taong 1995 nang itatanghal siyang MVP. January 15 naman nang ipanganak ang Philippine Eagle na si Pag-asa. Siya ang kauna-unahang Philippine Eagle na na-hatch at na-breed in captivity. Sa panahon kasi ngayon ay kumukonti na ang bilang ng mga Philippine Eagle sa ating bansa. Ito'y dahil na rin sa mga panghuhuli ng mga tao. Sa pamamagitan ng Cooperative Artificial Insemination Technique ay isinilang nga itong si Pag-asa. Siya ay naging simbolo ng pagpapatuloy ng buhay ng mga kapwa niya Agila at maging ng mga Pilipino. Layunin ng Philippine Eagle Foundation na maparami ang lahi nitong si Pag-asa. Kaya naman noong 2013 na isinilang ang kanyang anak na si Mabuhay, ang anak niya sa Agilang si Kalinawan. January 26, 2021 nang bawian ng buhay itong si Pag-asa sa edad niyang 28 dahil sa isang komplikasyon. January 26 naman na magpasimula ng mag-operate ang Sky Cable na i-broadcast nito ang Super Bowl at ang 1992 Summer Olympics katuwang ang ABS-CBN. At 1993 nang tuluyang dumami ang mga channels nito kung saan nadagdag ang ilang mga sikat na channel international gaya ng ESPN, NBC, CNN at marami pang iba. At sa pagpasok naman ng buwan ng Pebrero ay bumukad ang isang malungkot na balita, ang pagkamatay ng aktor na si Jay Ilagan. Ito ay dahil sa isang motor accident. Sa edad niyang 37 ay binawian siya ng buhay noong February 4, 1992. Itong si Jay Ilagan ay isang magaling na aktor at masasabi ring naging isang matinee idol. Bagaman saglit lang ang inilagi niya sa mundo ay nakilala pa rin siya sa ilang mga pelikula katulad ng Tubog sa Ginto at Kisap Mata at naging bahagi rin siya ng comedy show na Going Bananas. February 8 sa taong ito ay naganap naman sa Albertville sa France ang 1992 Winter Olympics kung saan nagkaroon tayo ng isang pambato lamang, ang alpine skier na si Michael Teruel. February 10 naman sa taong ito ay magsisimulang ipalabas sa ABS-CBN ang TV show o teleserye na Valiente. Ito ay pinagbibidahan nila Michael de Mesa bilang Gardo Valiente, Tirso Cruz III bilang Teo Braganza at marami pang iba.
Sa mga batang 90s, ang pagpapalabas nito matapos ang Itbulaga ay hudyat na ng oras ng pagtulog sa hapon o sa tanghali. Dahil kung hindi ka matutulog ay tiyak na magbubunot ka ng uban o hindi kayo mapapalo ka ni nanay o ni lola. Ipinalabas ang Valiente sa ABS-CBN mula 1992 hanggang 1995 at sa GMA7 naman mula 1995 naman hanggang 1997. February 14 naman sa edad ng mga 45 ay binawian ng buhay ang premyadong TV personality na si Helen Vela. Sa kabila ng kanyang kasikatan ay maaga siyang binawian ng buhay. Ito ay nang dahil sa karamdaman. Siya ay nakilala dahil sa programang Lovingly Yours Helen sa GMA7. Ang programang ito ay nagsimula pa noong dekada 80 sa radyo. At nang bawian naman ng buhay itong si Helen Vela ay pumalit naman sa kanya bilang host ng programa ang kanyang anak na si Princess Ponzalan. Sa panahon ito ay naroon pa rin at patuloy na umiiral sa bansa ang mga rebelding grupo na NPA kung saan noong February 15 ay inambush nila ang isang military convoy sa Marihatag, Surigao del Sur kung saan napatay ang 47 mga sundalo. February 21 naman nang muling magbukas ang ABC5 TV station matapos itong maipasara noong panahon ng martial law. At sa muling pagbubukas nito ang estasyon ay nagkaroon ng rebranding kaya naman ang ABC ay naging Associated Broadcasting Company na. Katapusan ng taong 1991 na magsimulang mga test broadcasting hanggang sa tuluyan na nga itong magbukas sa taong 1992. Sa muling pagbubukas syempre nariyan ang pagkakaroon ng mga bagong programa. Dahilan para maraming programa sa TV ang nagsimula sa taong ito. Sa paglipas ng mga taon ay naging mabilis ang paglago ng TV station. Isa rin sa mga naging programa ng ABC5 at nagbalik din ay ang programang The Big News. Ang news program kasing ito ay dati na ring programa bago pa man magsara ang estasyon. At sa muling pagbabalik ng TV station at ang programa, itong si Tina Monson Palma ang naging anchor nito. Kaya naman bilang batang 90s kung maaalala mo, kapag hindi ka pa makatulog o hindi ka pa inaantok, naglilipat-lipat ka pa ng channel at naghahanap ng mapapanood, ay tiyak na madadaanan mo ang programang The Big News. Pagpasok naman ng buwan ng Marso, March 6, nang umere sa channel ng New Vision 9 ang programang America's Funniest Home Videos o kilala din sa tawag na America's Funniest Videos. Isa itong programa na mula sa international channel na ABC, isang television network sa Amerika. Ang programa ay koleksyon ng mga nakakatawang video clips mula sa mga senders o mga viewers. Isang programa ito sa nagbigay ng halakhak sa mga Pilipino noong dekada 90. March 30 naman ang ipalabas sa mga sinehan ang pelikulang Miss na Miss Kita, Utol Kong Hoodlum Part 2 na pinagbidahan pa rin itong sina Robin Padilla at Vina Morales. Ang pelikulang Utol Kong Hoodlum Part 1 at Part 2 ay tumabong sa takilya na sinubaybayan talaga ng mga fan ni Robin Padilla. Sa panahon nga ngayon ay maraming gumagaya sa kanyang pananamit at pananalita. Dito rin sa pelikulang ito na Utol Kong Hoodlum Part 2, sinasabing na aksidente o nasunog ang kamay nitong si Robin Padilla. March 20 naman hanggang March 28 nang ganapin sa Pilipinas ang Men's Softball World Cup o kilala din sa tawag na ISF Men's World Championship, isang kilalang international softball tournament. Ito ay gananap sa mga syudad ng Maynila at Pasig, kung saan ay 18 bansang naglaban-laban kabilang ang Pilipinas. Ang bansang Canada ang tinanghal na kampiyon, kasunod ng mga bansang New Zealand, United States at Japan. At sa araw ding ito, March 20, nang unang lumabas ang serye ng kwento ni Combatron sa sikat na Filipino funny comics. Ang Combatron ay likha ni Berlin Manalaysay. Sa unang episode nito ay pinakita ang kwento nitong si Empoy, isang batang ulila na makikilala itong si Combatron at ang aso nitong si Askal. Itong si Combatron ay mula sa planetang Omicron at napadpad sila sa planetang Earth para takasan ng karahasan sa planetang ito. Kaya naman nang bumagsak sa mundo ang sinasakyan nilang spaceship, sa pagkakataong ito ay sugatan itong si Combatron nang makita siya ni Empoy. At dahil nanghihina na ay pinasa na lamang nitong si Combatron ang kanyang kapangyarihan kay Empoy. Kaya naman itong si Empoy ang naging bagong Combatron na haharap sa mga masamang robot mula sa Omicron. Ang funny comics ay isa sa mga naging libangan ng mga batang 90s, kung saan ay inabangan din dito ang mga kwento ng Planet of the Apes, Nick Nock, Petit at marami pang iba. At sa taong ding ito 1992,
ay magsisimula rin ang gagawing paglathala ng Precious Pages Corporation ng mga pocketbook na tatawaging Precious Hearts Romances. Agad itong pumatok sa mga mambabasa kung saan mayroong mga nakakapagbasa ng kwento nito na 2 hanggang 3 sa loob ng isang araw. Yung tipong habang nagsasaing tapos maamoy mo na lang yung sinaing mo na sunog na. Pero kasi ako sa part ko, binabasa ko ng mga panahon ngayon ay yung mga pocketbook ng JC Files. Hindi ko pa makakalimutan ang pinakaunang issue nito, ang Dugo ng Karimlan. Ilan naman sa mga manunulat ng PHR ay sina Marta Cecilia, Rostan, Amanda, Maureen Arlado, Cora Clemente at marami pang iba. Sa buwan naman ng April 30, nang inalaunch na ng GMA Network ang kanilang Rainbow Satellite. Ito'y para mas lalong lumawak ang maaabot ng kanilang pagbo-broadcast at mga programa. Dahil makakarating na ito sa halos kabuuan ng ating bansa at maging sa international, sa Southeast Asia, sa mga American cities at Latin America. At sa taon ding ito 1992 na magsimulang mai-broadcast sa IBC13 ang charismatic group na El Shaddai na pinamumunuan ni Mike Velarde. Pagpasok naman ng buwan ng Mayo, May 4, nang umere naman sa ABS-CBN ng programang Hoy Gising. Original itong segment sa TV Patrol ni Frankie Evangelista hanggang sa maging isang programa na rin ito. Isa itong public service program na tumutulong sa mga kapwa at kumakalampag naman sa mga otoridad para naman matugunan ng mga problema ng ating lipunan. Ang mga naging original na host nito ay sina Ted Filon at Corina Sanchez, pero sa paglipas ng mga taon ay napalitan din sila. Dahil naman sa dinadanas na El Nino ng ating bansa sa taong ito, kung saan ilang buwan nang hindi umuulan, May 10, 1992, nang isinagawa ang isang prayer rally ng religious group na Jesus Miracle Crusade o JMC para humiling ng ulan. Ito ay sa pangunguna ng leader nila na si Wilde Almeida. Pero bago ang araw na iyon ay hinamon pa nga nitong si Almeida ang ibang mga sekta na sila raw ang manalangin at magpaulan para nga matugunan ng problema ng bansa sa El Nino. Pero walang tumugon dito at ng araw nga ng prayer rally nitong si Almeida ay nagulat ang lahat nang biglang umulan. At sa buwang ito May 11 ay sinagawa ang 1992 Philippine Presidential at General Election kung saan ay boboto ang mga Pilipino ng bagong presidente, vice-presidente, kung saan pwede rin silang pumili at muling maghalal hanggang sa mga konsehal. Sa botoang ito ay tumakbo sa pagkapangulo itong sina Fidel Ramos, Miriam Santiago, Eduardo Danding Cuangco Jr., Ramon Mitra Jr., Imelda Marcos, Jovito Salonga at Salvador Laurel, kung saan ang nanalo ay itong si Fidel Ramos. At nakuha naman itong si Joseph Estrada ang pagiging vice-presidente. Sinasabing ang 1992 presidential election ng ating bansa ay isa sa pinakamakulay at kontrobersyal na eleksyon. Makulay dahil sa pagkakahati-hati ng mga boto. Bawat Pilipino kasi may kanya-kanyang gusto. Kaya nga di masabing landslide ang pagkapanalo nitong si Fidel Ramos. Kontrobersyal naman dahil sa sinasabing dayaan daw na nangyari. Sa panahon kasi yun ay sikat din talaga itong si Miriam Santiago. Kaya naman marami rin nag-i-expect na baka siyang manalo. Sinasabing sa mga unang araw pa nga ng bilangan ay siya talagang nangunguna at nahabol na lang ito ni Fidel Ramos. Sa panahon din kasi ngayon ay mano-mano talaga ang bilangan. Kaya naman hindi rin may iwasan talaga ang kaguluhan. At inireklamo nga na itong si Miriam ang pagkakaroon daw ng mga power outages ay ang naging pagkakataon para magkaroon ng dayaan. Na ito rin naman ang pananaw ng ilang mga Pilipino. Bagaman siya ay nagprotesta, ay dinismiss lang din naman ng Supreme Court ang kanyang apila. Samantala sa eleksyon ding ito ay nanguna naman sa pagkasenador ang Quezon City Vice Mayor na si Tito Soto. May 16 naman, nasimula namang umere ang youth-oriented, informative at magazine show na 5 and Up sa ABC5. Kung saan ang ilan sa mga naging host nito ay sina Atom Araulio, Gina Hortaleza, Zach Yuzon, Justin De Jesus, ang magkapatid na Rojo at Trevor Cruz at marami pang iba. At dahil sa magandang konsepto at hatid na kaalaman, ang programa ay nakakuha ng maraming mga parangal. Matapos ang presidential election noong May 22, na maging full-fledged province na ang Guimaras mula sa pagiging sub-province nito ng Iloilo. Ito ay matapos ang isinagawang plebisito na pumabor naman sa pagiging independent nga ng Guimaras. At kalaunan ay na-assign dito ang kauna-unahang gobernador ng lugar na si Emily Relucio Lopez. At sa bonding ito ay pinalabas sa mga sinian ang pelikulang Aswang na pinagbidaan na daw sina Aiza Seguera, Manolin Reynes,
at Alma Moreno. Ang pelikulang ito ay ang isa sa mga tumatak na pelikulang aswang nung panahong iyon sa mga kabataan. Dahil sa panahon yun ay usong-uso talaga mga kwentong aswang, manananggal at kung ano-ano pa na mula raw sa Capiz at Siquijor. At May 25 naman nang maganap ang isang tragic marketing disaster sa bansa, ang Pepsi Number Fever o ang 349 incident. Dahil nagkaroon kasi ng promo ang Pepsi Company na kung matatapat sa iyo mga tansya ng Pepsi, 7up, Mountain Dew at Mirinda na merong kaukulang halaga at security code at merong 3 winning number na ina-announce sa TV Patrol ay mapapasayaw ang halaga ng nakasulat sa tansyan at kung tama rin ang security code nito. Sa unang ratsyada ng promo nito ay marami ang nakatanggap ng premyo kabilang ang 1 million jackpot. Kaya naman humaling na humaling ang mga tao. May mga nagkasabi pa nga na kahit daw pambili ng bigas ay binibili na ng Pepsi dahil nagbabaka sakaling manalo. Kaya nga lang sa ikalawang wave ng promo kung saan in-extend kasi ito dahil nga sa paglaki ng benta ng kumpanya ng Pepsi ay nagkaroon ng aberya kung saan sinasabing nagkaroon daw ng computer error. Ito yung makapag-print ng 800,000 tansyan na merong number na 349. Kung saan ang 3 number din na ito ay ang naging winner number ng araw na iyon. Dahilan para naging madami ang sa tingin nila ay nanalo sila. Napakarami ba naman ng tansya na merong 349? Dinumog ang mga warehouse at mga battling area ng Pepsi para nga kobrahin ng mga tao ang kanilang napanalunan. Agad nagkaroon ng meeting ang Pepsi dahil alam nilang merong maling nangyari. Hindi nila kayang bayaran ng napakaraming mga taong ito. Sa kabila ng paliwanag ng Pepsi na nagkaroon ng error ay hindi pumayag ang mga claimants dahil para magkaroon ng mga kaguluhan na umabot pa nga sa nagkaroon ng binawian ng buhay. Merong ilang mga pumayag at tinanggap na ang 500 piso bilang pampalubag loob dahil alam naman nila nagkamali talaga ang Pepsi. Pero hindi lahat ng tao ay ganun mag-isip. Ito ay dahil marami pa rin nagpatuloy na lumaban para makuha nila ng buo ang kanilang premyo. Pero pa nga daw mga nag-resign sa trabaho, nakipaghiwalay sa asawa at lumuwas pa mula sa probinsya. Ganun katindi. Pero bandang huli nang umabot na sa Korte Suprema ang kaso, ang naging desisyon ay pumabor sa Pepsi. Ito ay dahil lang mga tansya ng mga libo-libong nagrereklamo ay wala namang nakalagay na tamang security code para nga masabing ikaw talaga ang nanalo. Bagaman ganoon ay nagbigay pa rin ng Pepsi ng tig 30,000 sa ilang mga lumaban hanggang sa huli. Samantalang araw din na ito, May 25. Ang araw din ng paglipat ng programang Television Jesters ng TVJ. Ito ay mula sa Island TV 13 ay lumipat ito sa ABC5. Sa katapusan naman ng buwan May 30 ay na-launch naman ang bagong TV station, ang SBN o Southern Broadcasting Corporation. At pagpasok naman ng buwan ng Hunyo, June 7, ay ginanap naman sa bansa ang 30th Chess Olympiad. Ito ay dinaos sa Philippine International Convention Center sa Pasay. Nasa 102 team ang lumahok dito mula sa iba't ibang bansa. Kung saan sa men's event ang nagwagi ng gold ay ang team ng Russia, kabilang itong si Garry Kasparov. Silver naman ng Uzbekistan at bronze naman ng Armenia. At sa women's event naman, nakagold naman ng Georgia, silver naman ng Ukraine at bronze naman ang China. Sa buwan din ito ng June 1992 ay gumawa ng ingay ang aktor na si Roy Alvarez at ang kinabibilangan niyang grupo na etc. Ang grupo ng mga nag-iimbestiga at naniniwala sa existence ng mga alien. Kung saan ay nagkaroon pa nga ng pagkakataon na inintay nila ang pagpapakita ng mga alien sa Manila at sa Pila, Laguna. Ang pangyayaring ito ay kumuha tuloy ng atensyon na bagaman sa bandang huli ay wala rin naman silang nakita sa kalangitan. June 30 ang inauguration ni President Fidel Ramos. Tuluyan ang ipapasa sa kanya ang pagkapangulo ni dating Pangulong Cory. Ito ay bilang ika-12 Pangulo ng Pilipinas. Ang inaugurasyon ito ay naganap sa Quirino Grandstand at si Pangulong Fidel Ramos ay nanumpa kay Chief Justice Narvasa at sa bansa. Sa buwan naman ng July, sa buwang ito sinasabi nagsisimula ng i-record ng bandang Eraserheads ang kanilang kauna-unahang album, ang Ultra Electromagnetic Pop. July 10 nang pumasok naman sa bansang bagyong Konsing kung saan nag-iwan ito ng 3 patay. At July 18 naman nang magsimula ang Philippine Quiz Show na Battle of the Brains na umere sa New Vision 9 o sa RPN 9 na pinag-hostan nitong si David Celdran. Ang quiz show na ito ay bukas sa elementarya, high school at college level. Bago pa man ng LG Quiz, Game Ka Na Ba, Wikis Link,
ay ito talaga ang quiz show na tinututukan ng mga mahilig matuto, mga mahilig sa general knowledge, yung tipong sumasagot din habang nanonood lang. At July 25 naman, na magsimula ang 1992 Barcelona Summer Olympics, kung saan ay nagpadala tayo ng 26 na manlalaro. Kabilang itong si Noruel Velasco at Roberto Halnais sa boxing at Eric Buhay naman sa swimming. Nagtapos ang ating bansa na makakuha tayo ng isang bronze sa boxing mula kay Roel Velasco. Nakakuha rin sana tayo ng 2 bronze sa taekwondo mula kay Stephen Fernandez at Beatriz Lucero. Kaya nga lang dahil sa ang sport na taekwondo ay naibibilang lamang sa demonstration events, ang kanilang mga medalya ay hindi naibilang sa medal tally ng bansa. Kaya naman isang bronze medal lang talaga ang masabing nasungkit ng bansa sa Olympic na ito. Buwan naman ng August nang mai-launch ng Midway Games, ang video game na Mortal Kombat. Isa itong fighting game na sisikat katulad ng Street Fighter. Lumabas ito sa mga iba't ibang game platform kabilang ang Sega Mega Drive, Sega Mega Genesis at ang Super Nintendo Entertainment System. Sumikat ang laro ito dahil sa makatotohanan nitong graphics, magagandang moves at ang kontrobersyal na karahasan. Sa larong ito ay sumikat ang mga salitang finish him at fatality. At dito rin magsisimula ang panahon na kasagsagan ng mga arcade sa Pilipinas at panahon din na marami nagkakating sa eskwelahan para lang makapaglaro. August 2 naman na magsimula ang programang Showbiz Linggo, isang Philippine weekly entertainment talk show na pinag-hostan naman itong sina Christopher Min at Butch Francisco. August 17 naman na magpasimula ang programang Mara Clara ng ABS-CBN na pinagbibidahan itong sina Judy Ann Santos at Gladys Reyes. Isa itong teleserye na mayroong tema ng baby switching, kung saan magkakapalit ang buhay ng 2 leading star. Si Mara o si Judy Ann na dapat nasa mayaman ay mapupunta sa mahirap. At ito namang si Clara o si Gladys Reyes na dapat naman sa mahirap ay mapupunta naman sa mga Del Valle o sa mayaman. Pero syempre sa bandang huli ay malalaman din naman ang katotohanan. August 28 naman nang magbukas ang EDSA Shangri-La. Isa itong 5-star luxury hotel sa Ortigas Center na isa sa mga hotel na minamanage ng Shangri-La Hotels and Resorts. Isang kasaysayan naman ang naganap noong August 29, 1992 na makuha ng team na mula sa Zamboanga sa Pilipinas ang kampyonato sa 1992 Little League World Series, isang international baseball tournament sa mga batang may edad 10 hanggang 12. At ito ay ginanap sa Long Beach, California. Okay na sana dahil champion nga tayo. Kaya nga lang inatuklasan na mayroon palang violate ang ating bansa. Ito ay sa rules ng edad o overage at sa residency. At dahil sa mga isyong ito ay nabawi ang titulo ng team ng Pilipinas. September 30 nang tuluyan ng itinurn over ng mga Amerikano ang Subic Bay Naval Base sa mga Pilipino at tuluyan na nga nilang nilisan ang ating bansa. Sa buwan naman ng Oktubre nang muling mag-rebrand ang Channel 13. Ito ay mula sa Island TV 13 ay bumalik ito sa IBC na Intercontinental Broadcasting Corporation, kung saan sa mga panahon din ito ay nakikilala ang ilan na lang mga programa, lalong-lalo na yung mga tokusatsu tulad ng Maskman at Machine Man. Natin ang kilik din naman ng mga batang 90s dahil halos lahat naman ng mga tokusatsu ng panahon iyon ay talagang patok. Wala naman siguro makakalimot kay Boknoy, The Fighting Ball. Sa buwan din ito, October 5 nang i-launch ang kantang Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin na talaga namang kinakanta ng mga Pilipino ng panahon iyon, mapabata man o matanda. Ilang araw lang October 19 naman nang magsimula naman sa ABS-CBN ang comedy show na Ang TV. Sinasabing hango to sa ilang mga palabas sa ibang bansa at ang 1970s kiddie show Ang Kaluskos Musmus. Wala siguro makakalimot sa mga salitang Esmuski, nge, at ang 4:30 na, ang TV na. Sa 4 na season ng programa mula 1992 hanggang 1997 ay napakaraming ABS-CBN Kids and Teen Talents ang nakasali dito. At dahil din sa tinangkilik at kasikatan ng programa ay nagkaroon din ito ng pelikula noong 1996, ang TV movie The Adarna Adventure. Buwan naman ng November 11, nang ipalabas ng mga sinehan ang pelikulang Aladdin na gustong-gusto ng mga bata noong panahong iyon. At syempre proud Pilipino din tayo dahil bahagi ng pelikula ang ating kababayan na si Lea Salonga, kung saan ay ginamit ang kanyang boses bilang singing voice ni Jasmine.
November 24 naman ng mabuo ang Subic Bay Metropolitan Authority, kung saan bahagi nito ang Subic Bay International Airport. At ewan ko na lang kung hindi ka natawa nang mapanood mo ang pelikulang Ano Ba Yan ni Bossing Vic Soto na ipinalabas naman noong November 25, 1992. At dahil nag-hit naman ang kwelang pelikula ay nagkaroon pa ito ng Part 2 noong 1993, ang Ano Ba Yan Part 2. Sa buwan naman ng Desyembre ay magsisimula rin ang anthology ng panonood ng mga batang 90s ng mga anime show na mayroong dalang kasiyahan at kurot sa puso. Dahil umerin noong December 7 ang SEDI, ang Munting Prinsipe. Kung magtatanong ka sa isang lumaki sa generasyong ito, kung ano ang mga paborito niyang palabas nung bata siya, ay tiyak na makakasama sa listahan ang SEDI. Grabe rin naman kasi ang istorya na kahit pa ang mga magulang ay kasamang nanonood ang kanilang mga anak. At dahil nga sumikat din ito, ay nagawan din ito ng movie version na pinagbidahan naman ni Tom Tos. December 30 naman at tanghaling most valuable player ng PBA itong si Ato Agustin mula sa San Miguel. Sa season ito ay nag-champion sa first conference ang Shell, sa second conference naman ang San Miguel, at sa third conference naman ay ang Sweep Mighty Meaty Hot Dogs. At bilang regalo din sa mga Pilipino ng ABS-CBN sa buwang ito, ay nagsimula namang umere ang Home Along the Riles, isang TV sitcom na pinagbibidahan ng comedy king na si Dolphy. Kwento ito ng Cosme family na naninirahan sa Riles, kasama ni Kevin ang kanyang mga anak na si Bing o si Claudine, si Bob o si Gio Alvarez, si Bill o si Smokey Manoloto, at si Baldo o si Vandolp. Kasama rin sa istorya ang hipag niyang si Nova Villa o si Ason na mayroong gusto sa kanya, at ang kanyang bayaw na si Richie o si Babalu, na lalong nagbigay ng kasiyahan sa nasabing programa. Sa Metro Manila Film Fest naman ay nasama naman ng mga pelikulang Andres Manambit, Angkan ng Matatapang, Bakit Labis Kitang Mahal, Encanto, Okay Ka Fairy Ko Part 2, Takbo Talon Tili at ang Shake Rattle and Roll Part 4. Nanalong Best Picture ang Andres Manambit, Angkan ng Matatapang. Si Aga Mulak naman ang tinanghal na Best Actor sa Labis Kitang Mahal, at si Gina Alhar naman sa Best Actress sa pelikulang Shake, Rattle and Roll Part 4. Nagpatuloy ang buhay sa kabila ng hirap ng mga Pilipino. Ay pinagpapasalamat pa rin natin na hindi ganong kalala ang mga nangyari sa taong 1992. Ang mahalaga ng mga panahon yun ay may nahahain pa rin tayo sa kapag at meron pa rin mga ngiti sa ating mga labi, lalo na sa pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, ang taong 1993. Ikaw, baka meron ka pang mga alam na nangyari sa taong 1992? Pwede mo yung i-comment sa ating comment section. Sa taong 1993 naman, ay tatalakayin naman natin ang unang bahagi ng pamumuno ni dating Pangulong Fidel Ramos. Sa taon din ito ay pumutok ang Mayon Volcano. Nangyari ang Pagoda Tragedy at ang krimen na kinasangkutan ni Mayor Antonio Sanchez. Muli maraming salamat sa inyong mga post, sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.